Pagkatapos ng Estados Unidos at Israel na magsagawa ng magkasanib na operasyong militar laban sa Iran na tinarget ang libu-libong lokasyon sa buong bansa gamit ang walang humpay na pambobomba at mga pag-atake ng misil, agad namang tumugon ang rehime ng Iran. Isinara nila ang Strait of Hormuz at nagbanta na atakihin ang sinumang barkong magtatangkang tumawid. At mula noon, tinupad na nila ang mga banta nilang iyon. Sa pagsunog ng ilang oil tanker at paglalagay ng mga mina sa dagat, naging patibong ng kamatayan ang dating ligtas na daanan. Bilang resulta, bumaba ng napakalaki hanggang 75% ang trapiko sa Kipot. Kaunti na lang ang mga barkong pinapayagang dumaan na yon. Dahil dito, tumaas ang presyo ng langis sa buong mundo. Buong mga kontinente ay nasa bingit ng matinding krisis sa ekonomiya at ang mga pinuno ng mundo ay nagmamadaling maghanap ng solusyon. Sa papel, mukhang madali lang ang sagot. Ang US ang pinakamakapangyarihang bansa sa mundo, laging nangungguna sa pandaigdigang ranggo ng lakas militar taon-taon. Walang kapantay ang hukbong dagat nito. Ipinagmamalaki nito ang 11 aircraft carriers, daang barkong pandigma, libu-libong eroplano at halos walang katapusang misael at bomba. Ang isang puwersang ganito kalaki at kalakas ay dapat kayang sakupin ang buong mga bansa ng medyo madali. Kaya bakit hindi na lang sakupin ng US ang Strait of Hormuz? Gaano ba kahirap kontrolin ang isang simpleng daanan ng tubig na 21 milya lang ang lapad sa pinakakitid nitong bahagi? Sa totoo lang, para sa Amerika at sa mga kaalyado nito, mas mahirap ito kaysa sa iniisip. At ang sagot ay nakatago sa heograpiya. Sa pagitan ng Golpo ng Persya at Golpo ng Oman ay ang Kipot ng Hormuz. Kinokonekta nito ang Golpo ng Persya sa Dagat Arabiko at Karagatang Indiano. Nasa hilaga ang Iran habang nasa timog naman ang Oman at United Arab Emirates. Maaring hindi mukhang mahalaga ang bahaging ito ng tubig sa mapa, pero kadalasan ang maliliit na lugar ang may pinakamalaking kahalagahan. Isa ito sa pinakamahalagang daanan sa buong mundo na may malaking impluwensya sa pandaigdigang ekonomiya. Dahil ito lang ang nag-iisang daanan ng langis palabas ng Persian Gulf sa dagat. At isa ito sa mga rehiyon sa mundo na pinakamaraming langis. Marami sa mga bansa dito ay kabilang sa pinakamalalaking tagagawa ng langis sa mundo. Kabilang ang 5 sa nangungunang 10, Saudi Arabia, Iran, UAE, Iraq at Kuwait. Pinagsama-sama, ang mga bansang ito ay gumagawa ng halos 30 milyong bariles ng langis bawat araw. Habang may langis na dumadaan sa pipeline papunta sa destinasyon, malaking bahagi nito ay kailangang idaan sa dagat. Kailangan nito ang tumawid sa Kipot ng Hormuz para makarating sa maraming bansang umaasa rito. Nakakagulat na 20% ng langis sa buong mundo, pati na rin 20% ng liquefied natural gas nito ang dumadaan sa iisang daan ng tubig na ito bawat taon. Ang mga bansang ito ay nasa iba't ibang panig ng mundo. Milyon-milyong bariles ang ipinapadala sa Asya para suportahan ang mga pangunahing sentro ng pagmamanupaktura sa mundo. Pinapagana nito ang electrical grid ng mga pangunahing bansa sa Europa. Sa Africa, may mga buong bansang halos sa langis ng mga bansa sa Gulpo lang umaasa para patakbuhin ang kanilang sasakyan. Kahit ang mga bahagi ng mundo na hindi direktang bumibili at gumagamit ng langis mula sa Persian Gulf, ay ramdam pa rin ang epekto kapag hindi gumagana ng maayos ang Strait of Hormuz. Dahil kapag naputol ang 20% ng supply ng langis sa buong mundo, tumataas ang presyo ng langis saan mang panig ng mundo. Nagkakaroon ito ng domino effect na may malawak na epekto sa pagtaas ng presyo ng maraming iba pang mga produkto. Kapag tumaas ang presyo ng langis, lahat ng baday ay nagmamahal at halos lahat ay nahihirapan. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang Strait of Hormuz. Hindi lang ito simpleng daanan, kundi mahalagang ugat ng pandaigdigang ekonomiya. May nagsasabing solusyon dito ay ipadala ang US Navy para kontrolin ito. Maari nilang alisin ng mga mina, pigilan ang agresyon ng Iran at ligtas na samahan ng mga tanker sa Kipot. Mukhang lubos na posible ito. May halos 12 aircraft carrier strike group ang US Navy. NASA, kanila ang ilan sa pinakamahuhusay na barkong pandigma at destroyer at mas malaki pa ang budget sa militar kaysa pinagsamang budget ng maraming bansa. Mas malakas ito sa Iran sa lahat ng sukatan, sabi ni US Defense Secretary Pete Hegseth kamakailan, at inuulit ko, mayroon tayong kakayahang wala sa ibang bansa.
Kung haharangin ng Iran ang langis sa Strait of Hormuz, 20 beses na mas matindi silang tatamaan ng Estados Unidos pagtatapos ng pahayag. Ipinagmamalaki ni na Hegseth at iba pang opisyal ng US ang malaking epekto ng kanilang kamakailang pag-atake sa Iran. Bilyon-bilyong dolyar na bomba at misail ng Amerika di umano ang sumira sa militar na infrastruktura ng bansa na nagiwan sa rehimen ng Iran ng halos wala ng matatawag na hukbong dagat o hukbong himpapawid. Mukhang posible para sa US ilipat ang kanilang mga nangunggunang barkong pandigma o makabagong submarino sa paligid ng Strait of Hormuz. Maaari nilang itatad ang kontrol at magbigay ng ligtas na daanan para sa mga tanker na kailangang dumaan dito. Palaging binibigyang diin ng mga headline at ulat ng balita na ang Strait of Hormuz ay napakakitid. Sa ilang bahagi, ito ay may lapad lamang na 21 milya. Pero ang aktwal na mga daanan ng barko na dumadaan dito ay mas masikip pa. 2 lang ang legal na daan ng malalaking oil tanker para makapasok at makalabas sa kipot. Isa ay papasok sa Golpo ng Persya mula Golpo ng Oman, ang isa ay palabas sa kabaligtarang direksyon. 2 milya lang ang lapad ng mga daanan na may karagdagang 2 milyang agwat na naghihiwalay sa kanila. Mahigpit na pinadadaan ang mga barko sa mga rutang ito na mahalaga para makontrol ang trapiko sa masikip na lugar. Pinipipilan nila ang mga mapaminsalang insidente gaya ng banggaan ng 2 malaking tanker. Kapag maayos ang Strait of Hormuz, ang mga tanker at kargang barko ay sumusunod sa mahigpit at madaling hulaan na ruta papasok at palabas. At ang mga ito ay hindi mabilis o maliksi mga barkong militar. Napakalalaki ng mga oil tanker. Ang pinakamalalaking unit ay technical na tinutukoy bilang ultra-large crude carriers. Karani silang mahigit 1,000 talampakan ang haba. Kaya nilang magdala ng milyon-milyong bariles ng langis sa isang biyahe. Dahil sa kanilang napakalaking sukat at bigat, sobrang bagal at mabigat silang gumalaw. Karaniwan silang bumibiyahe sa bilis na kasing baba ng 12 milya kada oras kapag dumaraan sa mga masisikip na lugar tulad ng kipot ng Hormuz. Sila ay napakalalaki, walang baluting mga barko na gumagalaw sa napakabagal na bilis at nakulong sa mga tiyak na daanan. Dahil dito, madali silang maging target ng kahit sinong kalaban na mag-aambush sa kanila. Lalo na kung ang kalaban ay may kontrol sa maraming milya ng matataas na baybayin na tanaw mismo ang mga tiyak at inaasahang daanang yon. Aasahan mong ang ganitong kahalagang daanan ay nasa ilalim ng mahigpit na kontrol ng isang internasyonal na awtoridad, isang awtoridad na maingat na kumokontrol sa makikitid na daanan ng barko, trapiko sa dagat at tinitiyak na nananatiling lugar ng kapayapaan at kaligtasan ang kipot. Hindi ganun ang kaso. Mula sa legal na pananaw, ang kipot ay sakop ng internasyonal na batas. Sakop ito ng United Nations Convention on the Law of the Sea. Sinasabi dito na lahat ng barko at eroplano ay may karapatang dumaan na hindi dapat hadlangan at ang mga bansang nakapaligid sa kipot ay hindi dapat humadlang sa pagdaan. Ayon sa kasunduan, pwedeng dumaan ang mga barko mula sa anumang bansa sa daan ng tubig na ito nang walang abala o pakikialam. Ang problema ay, kahit na ang daanan ay tila protektado ng batas internasyonal, ang mga tubig sa magkabilang panig nito ay pagmamay-ari at kontrolado ng Iran at Oman. Dahil dito, malaki ang kapangyarihan at impluwensya ng mga bansang iyon sa operasyon ng kipot, lalo na ang Iran. Mayroon silang maraming milya ng baybaying dagat at ilang maliliit na isla sa hilagang bahagi ng kipot. Ang mga pwestong tanawan na ito ay diretsong nakaharap sa mga katubigan at nagbibigay ng malinaw at walang harang na tanaw sa 12-12 ng oil tanker na walang depensa na araw-araw na dumaraan sa lugar. Kahit na opisyal na hindi pagmamay-ari ng Iran ang kipot, sila pa rin ang nasa pinakamagandang posisyon para kontrolin ito. At nito mga nakaraang linggo, lubos at mapaminsalang sinamantala ng Iran ang katotohanan iyon. Maaaring winasak ng US at Israel ang mga air defense at missile launch system ng Iran. Hindi nila tuluyang naalis ang kakayahan ng Iran na magtanggol sa sarili. Ayon sa ulat, patuloy ang pag-iimbak ng Tehran ng missile, drone, artilyera at iba pang sandata. Maaari nilang gamitin ang mga ito para sa mapanirang pag-atake sa mga sasakyang dumadaan sa Strait of Hormuz. Dito pumapasok ang susunod na malaking issue sa interbensyong militar. Halos imposible para sa US kahit na may mga makabagong barkong pandigma na tunay na magarantiya ang proteksyon para sa mga sasakyang dumadaan sa kipot.
Kung nanaisin ng Iran, pwede nitong atakihin ang mga barkong iyon gamit ang iba't ibang sandatang maikli ang saklaw. Ang mga rocket, mga misil na maikli ang saklaw at mga naililipat na sistemang artilyera sa baybayin ay posibleng magdulot ng malaking pinsala. Hindi ito ang mga sandatang malayuan na ginamit ng Iran sa pag-atake sa mga base ng US sa Persian Gulf. Ang mga sandatang iyon ay kailangan ng ilang minuto o oras para makalipad ng daan-daang milya. Mahalaga ang pagkaantala dahil nagbibigay ito ng oras sa depensa para matukoy ang banta. Maaari silang maglikas ng mga base o maglunsad ng interceptor missiles para mabawasan ang pinsala. Ang mga target ng mga sandatang maikli, ang saklaw ng Iran ay wala sa ganoong pribilehiyo. Kapag inilunsad mula sa malapit na distansya, tumatawid ang mga sandatang ito sa tubig sa loob lamang ng ilang segundo. Mabilis nilang tinatamaan ng target, halos walang oras ang mga tauhan para maintindihan o makapag-react sa nangyayari. Tulad ng binanggit ni retiradong US Army Colonel David de Rochester, kailangan mong matukoy, makilala, subaybayan at pagkatapos ay salagi ng isang misil at napakabilis ng galaw nito. Kahit sinasamahan ng barkong pandigma ng Amerika ang isang tanker sa kipot, hihirapan pa rin silang sumalag sa biglaang bugso ng mga misil o putok ng artilyerya mula sa baybayin ng Iran. Ngayon, palalain mo pa ang bangungot na ito ng 100 beses. Hindi lang ilang tanker ang kailangang depensahan ng US. Bilang pinakamahalagang lagusan ng kalakalan ng langis sa mundo, sobrang abala ang kipot ng Hormuz. Mahigit 100 barko ang dumadaan dito araw-araw. Hindi ito mga barkong militar na may kasamang mga panlaban sa ataking panghimpapawid, mga sistemang pagmamanman, mga toreta at mga kanyon na sunod-sunod ang putok. Mga simpleng barkong pang-transportasyon ang mga ito na nilika para magdala ng langis o ibang kalakal mula sa isang lugar patungo sa iba. Hindi nila kayang ipagtanggol ang sarili at umaasa lang sa ilang dosenang crew na walang armas sa barko. Libu-libong buhay ang nalalagay sa panganib araw-araw habang sinusubukan ng mga dambuhalang barkong ito na tumawid mula sa isang bahagi ng kipot patungo sa kabila. Ang pagprotekta sa maraming tao, pag-escort sa mababagal na tanker at pagharap sa sabay-sabay na banta ay malaking hamon. Abutin nito ang Estados Unidos at ang sinumang kaalyadong tutugon sa sukdulan ng kaya nila. At hindi pa nababanggit dito ang isa sa pinaka-epektibo at matipid na sandata ng Iran, ang mga drone. Sa mga nagdaang taon, naging isa ang Iran sa mga nangungunang bansa sa paggawa ng military drone sa mundo. Ang mga Shahed drone nito ay malawakang ginamit ng Russia sa digmaan ng Russia at Ukraine. Ang mga drone na ito ay napakamura gawin. Ang isang typical na Shahed, isang 3-6 ay tinatayang nagkakahalaga ng humigit kumulang 20 hanggang 50,000 dolyar bawat isa. Maliit lang ito kumpara sa $1,000,000 na interceptor missiles na madalas gamitin ng US Navy pang pabagsap. Ibig sabihin ng ganitong kalkulasyon, kayang mag-mass produce ng Iran ng napakaraming ganitong drone. Nagpapakawala sila ng maraming grupo para mapuno ang depensa ng kalaban sa himpapawid at magdulot ng malaking pinsala. Bagamat iba-iba ang teknikal na espesipikasyon ng bawat modelo, karamihan sa mga drone na ito ay may dalang malalaking kargang pampasabog, ilan na ilampas, 100 libra at lumilipad sa bilis na mga 100 at 15 milya bawat oras. Pero ang pinaka-nakababahalang bagay tungkol sa mga ito ay ang kanilang abot. Ang mga drone ng Iran ay kayang bumiyahe ng tinatayang 1,500 at 55 milya. Sa teorya, maaari silang ilunsad mula saan mang bahagi ng loob ng hangganan ng Iran at magamit para targetin ang mga sibilyang barko sa Strait of Hormuz. Kayang pabagsakin ng mga tagapagtanggol ng US ang maraming drone na ito, pero sapat na ang ilan lang na makalusot para magdulot ng napakalaking pinsala. Dandang $1,000,000 na halaga ng langis ang maaaring matupok. Buong mga oil tanker na walang armor ay maaaring palubugin sa kailaliman ng strait. Pero may mas nakamamatay pang banta. Madalas ipagyabang ng mga opisyal ng US kung paano halos naubos ng mga airstrike ng Amerika ang puwersang pandagat ng Iran. Pero sa totoo lang, may hawak pa rin ang Tehran ng mga nakamamatay na kagamit ang pandagat. Kasama dito ang mga barkong naglalagay ng mina, maliliit at mabilis na bangkang pandigma, mini submarino at maritime kamikaze drone. Maaaring gamitin ang lahat ng sistemang ito para magdulot ng kaguluhan sa Strait of Hormuz. Maaaring gamitin ng Iran ang mga kuyog na maliliit na bangka para mapuno ang depensa ng barko o butasin ang gilid ng mababagal na oil tanker.
Kahit may mga barkong pandigma at aircraft carrier ng US na nag-e-escort at nagpapatrolya, hindi pa rin tiyak ang ligtas na pagtawid ng mga tanker sa kipot ng walang marahas na pag-atake. Hindi kailangan ng Iran na talunin ang US sa isang harapang patas na labanan. Hindi ito kailangan ng malaking hukbo, libu-libong missile launcher, malalaking barkong pandigma o mabibigat na kagamitan. Kailangan lang itong gawing mapanganib at delikadong daanan ang kipot. Kaya niya itong gawin gamit ang mura at simpleng kagamitan na marami pa rin na yon. Artillerya at mga misil laban sa barko na pinaputok mula kalapit na baybayin ng halos walang babala. Mga radar na sumusubaybay sa barkong dumadaan sa masisikip na shipping lane, mobile unit at malalaking kawan ng mga drone na handang ilunsad. Matindi ang pagkabundok at mabato sa malaking bahagi ng timog baybay ng Iran. Kabisado ng militar ng Iran ang lugar na ito. Dahil may home field advantage, ang mga mobile ground unit ay pumupwesto sa estratehikong lugar na nakatago sa bundok at lambak. Nagpapakawala sila ng murang mga bala at pampasabog bago agad lumipat sa ibang lokasyon. Kahit may jet at helicopter sa himpapawid, hirap pa rin ng US Air Force na matukoy ang mga grupong gerilya lalo na habang sabay na humaharap sa banta mula himpapawid at dagat. Sa puntong yon, hindi na mahalaga ang lakas ng puwersa ng US. Ayaw pa rin ang mga tangkay na dumaan sa kipot. Mananatili pa rin silang lantad sa mga drone sa abot tanaw, artillerya ang nagtatago sa likod ng mga bangin sa baybayin o mga nakamamatay na mina na nakatago sa ilalim ng tubig. Ayaw ng mga kumpanyang nagmamay-ari at nagpapatakbo ng mga barkong ito na malagay sa panganib na mawala ang mga ito. Pati mga kumpanya ng siguro na karaniwang nagbibigay ng siguro sa mga kumpanyang yon ay hindi rin papayag. Na humahantong sa atin sa matinding kabalintunaan ng kipot. Sa teknikal na usapan, hindi mga mina, misil o pisikal na banta ang dahilan kung bakit naiiwan ang mga oil tanker sa isang panig ng kipot. Siguro ang dahilan. O para maging mas eksakto, ang kawalan nito. Makalipas lang ng kaunti matapos magsimula ang digmaan, lahat ng malalaking kumpanya ng seguro na dating nagbibigay ng seguro para sa mga oil tanker ay mabilis na nagbawas ng kanilang mga alok. Marami ang tumangging magbigay ng seguro sa mga barkong dadaan sa Strait of Hormuz. Ito mismo ang dahilan kung bakit ang anumang ideya na sakupin ng US ang kipot ay isang mapaminsalang kabalintunaan. Layunin ng pagsakop sa kipot ay manatiling bukas ito para sa daloy ng langis. Pero ang mismong pagsakop dito ay tiyak na magdudulot ng pagsasara nito. Ang presensya ng mga barkong pandigma ng Amerika sa lugar na iyon ay nagdudulot ng panganib sa kalakalan. Laging magkakaroon ng kahit kaunting bantaan na pumipigil sa mga kumpanya ng seguro na magbigay ng kinakailangang seguro. Kung walang seguro, hindi maglalayag ang mga dambuhalang kumpanya ng pagpapadala na mag-iiwan lamang ng isang apokaliptikong opsyon. Ang tanging paraan para tunay na maprotektahan ang kipot ay ang tuluyang burahin ng US ang kakayahan ng Iran na bantay ito. Kailangan nitong burahin ang karamihan ng mga sistema ng missile nito at pagkatapos ay kailangang sistematikong sirain ang bawat isa sa natitira. Kailangan nitong lipulin ang buong hukbo ng drone at wasakin ang lahat ng pabrika ng mga ito. Kailangang alisin ang milyon-milyong underwater mines at gawing inutil ang lahat ng naval base. Ibig sabihin dapat alisin lahat ng military asset na maaaring gamitin pampatake sa kipot ng Hormuz. Dapat putulin ang komplikadong mga linya ng supply na nagpapahintulot sa kaalyado ng Iran tulad ng Rusya na magpadala ng karagdagang munisyon sa hinaharap. Kailangang tuluyang alisin ng US ang kakayahang militar ng isang bansa na may mahigit 70 milyong tao, isang matatag na rehimen na matagal nang naghahanda para sa ganitong uri ng labanan sa loob ng ilang dekada. Namayani ang US sa digmaan nila sa Iran na tumarget at sumira ng libu-libong target. Ngunit may malaking pagkakaiba sa pagitan ng pagsira sa malaking bahagi ng militar ng isang bansa at tuluyang pagwasak sa buong kakayahan nitong ipagtanggol ang sarili. Kahit para sa pinakamakapangyarihang militar sa mundo, ang isang misyon na ganito ay nangangailangan ng sobrang lakas at pagsisikap. Hindi ito magiging isang operasyong tatagal lang ng 4 na linggo. Hindi rin ito matatapos sa loob lang ng ilang buwan. Aabutin ito ng mga taon ng tuloy-tuloy at mabagsik na labanan at hindi masukat na halaga ng pera. Sa lahat ng panahong iyon, matinding magdurusa ang pandaigdigang ekonomiya.
Tataas ang presyo ng langis na magdudulot ng malawakang implasyon sa pamilyahan. Mapipilitan ang mga ordinaryong tao na magbayad ng napakamahal para sa lahat ng bagay, mula sa gasolina ng kanilang sasakyan hanggang sa bayarin sa kuryente, groceries at mga pangunahing bilihin. Ang isang operasyon na ganito, kalaki at kalawak, ay nangangahulugan ng paglalagay sa panganib ng buhay ng mga Amerikano araw-araw. May ilan nang nawala, mas marami pa ang tiyak na susunod. Kahit na matagumpay na mapatumba ng US at Israel ang maraming sundalong Iranian at mga target militar, ang kahit kaunting kaswalti ng US ay masyado ng mabigat para sa malaking bahagi ng populasyon at sa mga politikang inihalal para katawanin sila. Direktang nagdudulot ito ng lumalaking pagtutol sa loob ng bansa at matinding kaguluhang pampulitika sa Amerika. Sinisira nito ang relasyon ng US sa mga kaalyado sa Europa at iba pang lugar. Magpapatuloy ang desperadong opsyon militar nito para mapanatili ang mahigpit na kontrol sa kipot. Lalong lumalala ang pandaigdigang krisis bawat araw na apektuhan ang mga bansa, kontinente at bilyon-bilyong inosenteng tao. Ito ang nakakatakot na kabalintunaan ng kipot ng Hormuz. Habang mas pinipilit kontrolin ito ng isang makapangyarihang bansa, lalo lang itong nagiging hindi matatag. Sa bahaging ito ng mundo, ang tunay na katatagan ay hindi tungkol sa ganap na dominasyon ng militar. Ito ay tungkol sa pagpipigil. Tungkol ito sa pagpapanatili ng napakasilang balanse sa isang maliit, marupok, ngunit napaka-impluwensyang lugar. Isang lugar na dahil sa likas nito, hindi kailanman lubusang makokontrol. Na nagbubunsod ng isang ganap na bagong tanong. Kung di kayang protektahan ng pinakamalakas na militar ang maliit na daan ng tubig na ito, bakit hindi na lang iwasan ng mga kumpanya ng pagpapadala ito? Ang sagot ay isang mapaminsalang heograpiko at pang-ekonomiyang bangungot. Makikita mo kung bakit hindi natin madaling maiwasan ang Strait of Hormuz sa pag-click ng video sa screen mo ngayon.